Noticiero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6 on a train. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw ng Monday, February 9, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mga empleyado ng DPWH binigyan ng karagdagang 5 araw na wellness leave. Dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara tatalakayin ngayon ng Kongreso. PCG. Hinamon si Senator Marcoleta. Philippine Coast Guard. Hinamon si Senator Marcoleta na sumama sa mission flight sa Kalayaan Island Group. Atong ang wala sa Cambodia, pagtugi sa gambling tycoon, pinaigting pa ng PNP. Italian restaurant ng aktor na si Matteo Guidicelli, inararo ng SUV sa Muntinlupa. Lolo na gumahasa ng mahigit 100 beses sa apo. Nako po. Arestado sa Cagayan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Good news sa mga taga DPWH dahil binigyan ni Secretary Vince Dizon ang kanyang mga empleyado ng karagdagang 5 araw na bakasyon na may bayad kada taon bilang wellness leave upang itaguyod ang kanilang well-being and mental health. Dahil sa karagdagang 5 araw na wellness leave, ang mga empleyado at opisyal ng DPWH ay meron na ngayong halos 40 araw na bakasyon kada taon. Dahil meron silang 15 araw na vacation leave, 15 araw na sick leave, 3 araw na special leave na magagamit kada isang taon. So ilan na yun? 30, 33, tsaka 5 days of wellness leave. 38. 38 na. Kulang pa ng 2, Mother. Kailangan 2 pa. Sa bagay, sinabi niya kasi halos ano? Halos 40 araw. Wala ito sa atin. Oo. Ha, Mother, ano? Wala. Wala ito sa atin, ano? Ilan ba sa atin? 80? Matindi. Walang matindi. Mga naman yan. Sinabi ni Secretary Vince Dizon na saklaw ng polisiyang ito ang lahat ng permanent, temporary, coterminous at contractual employees, kabilang ang contract of service and job order personnel. Nilinaw naman ang kalihim na ang 5 araw na wellness leave ay hindi maaring i-convert into cash. Alas 6:08 ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na.
at talakay ng Kamara sa kanilang plenary session ngayong araw ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kina mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, Bicol Saro Representative Terry Redon at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, maaaring simulan ang impeachment proceedings sa dalawang paraan. Una, pag-refer ng Committee on Rules sa mga reklamo sa Committee on Justice. Okay. At pangalawa, ay ang tinaguriang fast-track mode kung saan i-endorso ito ng Express. 1/3 ng kasalukuyang mga nakaupong House members para maipadala sa Senado kalakip ang articles of impeachment. Samantala, inilutang naman ni De Lima ang mga ugong na may maghahain umano ng ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente ngayong araw. Alas 6:09 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na maputiha. Gising na ba kayo? Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na walang basihan ang impeachment complaint na inendorso ng grupong Akbayan laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, wala namang kalakip na ebidensya mga naturang reklamo na anyay matagal nang ginagamit ng kanyang mga kritiko mula nang magpasya siyang umalis sa gabinete. Gate ni VP Inday, wala ring kredibilidad ang Akbayan na mag-endorso ng impeachment dahil malinaw na meron silang political motive. Apila ng pangalawang Pangulo, wag sanang abusuhin ang proseso ng impeachment at igalang ito bilang mekanismo ng hustisya at pananagutan. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Ang medyo nag-slim, medyo pumayat, si Vice President Sara Duterte. Alas 6:10 ng umaga, Lakyam, Chaphon 610, inimbitahan ng Philippine Coast Guard si Senador Dante Marcoleta na lumahok sa isang Maritime Domain Awareness o MDA flight sa Kalayaan Island Group o KIG. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, na ang imbitasyon ay magbibigay kay Marcoleta ng pagkakataon para panindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kasunod ito sa naging pahayag ni Marcoleta hinggil sa estado ng Kalayaan Island Group na umani ng mga pagbatikos. Matatandaan na sa pagdinig ng Commission on Appointments para sa mga general ng AFP, iminungkahi ni Marcoleta na ikonsidera ng Pilipinas ang pag-give up sa Kalayaan Island Group dahil ilan sa features nito ay lampas na sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Ayon kay Tariela, ang MDA flights ay regular na isinasagawa upang i-monitor ang maritime conditions at ipakita ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginagamit ang mga flight para mag-survey ng sea routes at subaybayan ng foreign maritime activities sa pinag-aagawang katubigan ng bansa. Matindi na nang inabot nitong talakayan na to, kumbatsero. Kaya nga Pagka bubuksan ko yung Facebook, sabi ko, sasali pa kaya ako sa usapan na to? Ang dami ng matatalinong nag-uusap-usap. Kaya nga Merong ako hindi na sumali. merong nagsasabing itong si Marcoleta traidor to May mga ganon. Traidor, Chinador to Chinador daw, parang ganon. Ganon? Merong ganon? Chinador? Chinador daw. Ibig sabihin siya ay makapili para sa China. Maka-China. Tapos, ito namang iba na nagsasabing, ano ba masama sa sinabi ni Marcoleta? May ganon. Tapos, ito medyo nagpapaliwanag si Senator Marcoleta rito na taken out of context daw. Yung binanggit niya na Sinabi i-give niya. up na yung KIG, yung Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo yung pinadala ni Jen Subarjaga. Sabi ko, saan parte kaya dito yung out of context? Nga. Dapat ipaliwanag ni Senator Marcoleta yun kasi Kadante
pugante. Sige kapag nga. kapag yung tayo periodista, kumbaga journalist na tayo, medyo ano ba talaga Malinaw ano ba talaga ang bahagi doon ng out of Out of context? context. Oo. Kaya ang ending lang nito, kumbachero, lumalakas ang loob lalo ng China Ayun na nga. na Kaya barubalin tayo. Kaya nga, ganun nga nangyayari. Dahil sabi nga nila, Kaya kahit na nandito sila, ang lakas ng loob nila kahit ang lakas dito sa ng loob. Pilipinas. Sabi, ba't ka manghihinang birahin yung China, yung Pilipinas? Oo. May mga Pilipino nga na kampi sa atin Kulang, Parang ganun. kulang na lang tayo ang mga Pilipinong opisyal ng Pilipino ang kanilang ipa-deklarang persona non grata sa Pilipinas di ba? Parang ganun, ano? So talagang dito po sa usapin na to, bagamat sabi nga namin lagi ni Kumbachero, ang bansa naman natin polarized Tatayo ka. Ikaw ba maka-Duterte o hindi ka maka-Duterte? Pagka maka-Duterte ka, maka-China ka. Parang ganun. Bumabalik dun sa ganung klase ng usapan. Kaya kailangan maging matalino tayo sa paglirip sa mga binabanggit ng mga opisyal ng gobyerno natin. Ayun. Alas 6:14 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na mo, gising na. Kinumpirma naman ng Foreign Affairs Ministry ng Cambodia na wala sa kanilang bansa ang most wanted ngayon sa Pilipinas na si Atong Ang. Dahil dito sinabi ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nagpapatuloy ang agresibong manhunt operation ng Hanay hindi lamang para kay Ang kundi maging sa iba pang pugante. Ayon kay Nartates, patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at sa foreign counterparts para beripikahin ang mga posibleng kinaroroonan ni Ang at malimitahan ang galaw nito. Aminado naman ang PNP Chief na malaking hamon ang pagtugis kay Ang dahil sa lawak ng resources at kapangyarihan nito, ngunit nananatilian niyang committed ang pulisya sa pagtunton. Samantala, nagpasalamat naman ang PNP sa kooperasyon ng Cambodian government para maberipika ang mga naging pagkilos ni Atong Ang na pangunahing akusado sa kaso ng mga missing sabongero. Lakyam, Chapgohon, 6:15 ng umaga. Inararo ng isang sports utility vehicle ang restaurant na pag-aari ng actor businessman na si Mateo Gudicelli sa Alabang, Muntinlupa. Sa FB post ng mister ni Sara Geronimo, Ba, talaga. Mother, baka naman sabihin ni Mateo Gudicelli hindi natin siya kilala. Oo, kilala natin Kailangan si Mateo. banggitin pa yung Sara Geronimo. Kaklase ko sa pagmumotor yan. Yan, Kilala ko yan. Oo. Meron kasing mga na-offend sa ganun. Oo. Diba? Bakit? Wala ba akong sariling pangalan? Oh, lalo na si Mateo. Dati naman ang kilala yan. Nung Diba? bago niya napangasawa Ayos ba? Ayos ba, mate? Oo. Sa FB post ng mister ni Sara Geronimo, Inulit pa. sinabi ni Gudicelli na nangyari ang insidente alas 4 ng hapon sa Daggiani Cucina, Italiana restaurant. Matindi nga pala. Sa Pumasok Westgate pala. Hub. Oho. Ayun, oh. Oo. Pambihira. Baka Ayan, oh. Tinan mo, oh. Ayun, oh. baka napagkamalang bukid yun. Ano yan? Baka Inararo daw eh. Kaya nga. Ano kaya? May drive-thru ba dyan? O baka inisip may drive-thru. Ayun, ang pinakatinamaan Mario kong Bachero, malaki ang damage ay yung alfresco area ng restaurant. Sinabi ni Mateo na malaking pasasalamat nila dahil walang nasugatan na Buti customer. na lang, ano. Oo. Maliban sa dalawa niyang empleyado na bagyang nasaktan. Ayon pa sa aktor, pansamantala muna nilang isanara ang alfresco section. Nasa sa ilalim sa repair habang tuloy naman ang operasyon ng interior dining area. Si Sara, wala na bang sinabi? Wala baka sumasayaw pa si Sara at kumakanta. Magaling na performer. Ay, Kumbachero. galing talaga. Mahirap kaya yung kumakanta ka habang sumasayaw. Mahirap yun. Oh. Mahirap yun. Alam ni Jomel Gonzaga yan, mahirap yun. Talaga. Susunod! Dito ba? Nako, lolo. Ano ba ere? Ano ba ito, lo? Oo. Kalaboso. Sa pangahalay sa sariling apo ng mahigit 100 beses. Sarili niyang apo yan. Mario Sepo. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:18. DZRH number 1 na naman.
Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na damit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 7:22 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Kalaboso ang isang 67 anyos na lolo matapos ireklamo ng sariling apo ng panggagahasa ng mahigit 100 beses. Simula nang ito'y 7 taong gulang pa lamang sa Alakapan, Cagayan. Ayon sa Cagayan Police Provincial Office, inaresto ang lolo sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte sa kasong 105 counts ng rape, 105 counts ng sexual assault, and at 3 counts ng acts of lasciviousness. Sa report ng pulisya, ang biktimang itinago sa pangalang Ana ay 12 anyos na ngayon at sinimulang pagsamantalahan ng kanyang lolo noong ito'y 7 taong gulang pa lamang. Sinabi ng bata na natakot siyang magsumbong dahil pinagbabantaan siya ng kanyang lolo na papatayin, lalo pa nga dito siya nakatira mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ako po. Oo. Yung pinagkatiwala mo yung anak mo tapos gagano. Kung totoo yan Oo nga, talaga, ganon. Tsaka yun din ang hirap ng mga magulang nagkakahiwalay. Yun, ang napapariwara ay mga anak. Dahil sa nagkakaisip na at hindi na masikmura ang ginagawa ng kanyang lolo, nag-chat ito sa kanyang ina at ipinagtapat ang pangyayari. Kaagad namang nagreklamo sa pulisya ang ina at ipinaaresto ang suspect. Ilang taon na yung bata ngayon? 12 na. 5 taon. Mula 5 taong ginagahasa ng lolo. Napakawalang yan naman itong taon to. Saka mag-iimbento ba ng kwento yung bata? Oo, yun na nga. At malalaman talaga yan sa pag isinailalim sa medical examination yung bata. Alas 6:24 na ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Ay, tumataas nga ba ang presyo ng bigas? Oo, alamin nga natin sa palengke mismo. Sa palengke ba nagpunta itong si RH52? Sino ba? Sino? Okay. Sige. Sige, mamaya konti. Natin. Doon sa mga taga Lasal, ito, mayroong balita para sa inyo. Suspendido ang klase at trabaho sa De La Salle Schools sa Pebrero 25 bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Bukod dito, nag-organisa ang De La Salle ng mga aktibidad na magpapaalala sa diwa ng People Power. Ayon sa De La Salle, mahalaga ang selebrasyon na ito lalo na sa panahon na babawasan ang pagpapahalaga sa laban kontra korupsyon, impunity at kawalang katarungan. Ayun. Maraming eskwelahan ng De La Salle. Meron sa Cavite. Yes. Meron sa Maynila muna. sa San Juan, sa Green Hills, yung sa mga bata, maliliit. Sa Bacolod. Meron din ba sa Bacolod? De La Salle Bacolod. Doon na... So lahat yan, lahat ng eskwelahan nila. Nakalagay dito De La Salle. De La Salle Schools. Schools, lahat. Lahat to. Mother, lahat ba? Lahat. Kasama na yung Taft, itong main, yung De La Salle University. Uy, nga pala. Congratulations nga pala sa isang nagngangalang
Gerardo Baha. Parang pamilyar ha. Parang pamilyar, Parang Mother. pamilyar, Parang pamilyar. Gerardo Baha. Gerardo Baha. Congratulations. Bakit ba natin ikinukongratulate yung Gerardo Baha na yan? Dahil siya magna cum laude Ayun! sa De La Salle University. Ayusin mo yung kwelyo. Ayusin mo yung kwelyo. Ayun. Congratulations, Gerard. Congratulations. Napakasipag naman kasing mag-aaral. At nag-LRT yung bata na yan. nag-LRT lang. Ngayon, nakamotor na. Nagmumotor. Minsan, pumapasok, nakamotor. Parang manang-mana sa tatay. Ayan, Gerardo. Ayan, Congratulations, Gerard. Magna cum laude, De La Salle University. Samantala, muling nagningning naman ang entablado ng Aliw Theater sa ginanap na lecture performance ni prima ballerina Lisa Makuha Elizalde tungkol sa prestigyosong Russian Vaganova method. Dito ibinahagi ni Miss Lisa ang kahalagahan ng Vaganova method, isang disiplina sa ballet na kilala sa pagpapakinis ng koordinasyon ng buong katawan, lakas at sining ng paggalaw. Ayan pala, may mga pictures pala, kumpatsero. Sinundan ito ng isang espesyal na pagtatanghal ng Ballet Manila kung saan ipinamalas ng mga mananayaw ang aktual na aplikasyon ng nasabing teknik sa pamamagitan ng kanilang mga graceful leaps, turns, and at disiplinadong forma. Ayun, yung mga hindi ba dyan sumakit yung balakang mo dati? Hindi, yung sakong ko, kung batsero, sumakit. Dahil, pero yung nakatipto ka dyan. Ang hirap dyan. Nakatingkyad ka lagi. Parang ang dali-daling pag pinanood mo, parang ang dali. Pero, naku po, ang hirap niyan. Ma'am Lisa, kung sana kung natanong nyo man lang si Kajeri namin dito. Si Mother ang totoong dating nagbabalay-balay. Si John Jun daw, dati nagbabalay siya. Balay parking. Balay parking. Samantala, isang makasaysayang collaboration naman ang nakatagdang yumanig sa entablado sa pagtatagpo ng rock icons and ballet legends sa The Dawn of Ballet. Sa darating na February 20 and 21, 7:30, alas 7:30 ng gabi, gaganapin sa Aliw Theater ang isang hindi malilimutang gabi kung saan tutugtugin ng bandang The Dawn ang... Alin? Salamat. Yung kinanta natin, kumbatsero. Isang bangka. Isang bangka tayo. Bram, bam, bam. Kaya medyo humina yung kanta na yun. Parang nawala yung dadon nung kantahin natin. Alam mo ba, Yuel, kung saan kami kumanta nun? Baka akala ni Yuel kung saan sa kanto-kanto lang. Baka akala ni Yuel Nung nag-concert kami ni Kumbatsero, medyo bata-bat, pero nakamaong tayong mga edad 33 yata tayo. 33 tayo. Halos napuno ang Araneta Coliseum. Ayan. Mother, totoo ito. Totoo. Nahanap ko nga sa YouTube Mukhang tinake down wala kami makita sa YouTube. Concert. First ever concert namin ni Kumbatsero sa Daluyong Coliseum. Nandagat. Kaya lang mula noon medyo humina ang dadon. Kaya inisa amin yung si si Chiquito Pangan. yung lead singer nila, si nakalimutan ko na. Ha? Si Jet Pangan. Si Jet Pangan. Kano naman yan si Chiquito? Hindi si Chiquito Pangan apelido niya. Yung tunay na buhay. Ayan. Teka, nawala tuloy yung binabasa ko. Ayan. Ayan. Ito nga daw yung kasama ang The Dawn. Bibigyang buhay naman ito ng Ballet Manila sa pamamagitan ng original na choreography. Bagamat libreng manood, kinakailangan ng ticket reservation dahil sa limitadong upuan. Ayun. Libre, pero kailangang
reserve. Yun ang importante. Oo, Ulitin dahil- natin yung petsa, ha? Oo. February 20 and 21, Ayan. alas 7:30 ng gabi. Ayan. Kaya libre daw po ito, pero kailangan magpa-reserve dahil syempre hindi naman pwedeng lahat ng tao pumasok. Samantala isang engrandeng fairy tale naman ang isasagawa sa March 13, 14 and 15 kung saan itatampok ng Ballet Manila ang Sleeping Beauty ni Lisa Macua Elizalde bilang pambungad na pagtatanghal para sa Prima Performance Season sa Marso. Iabol na natin tong si Edniel Sige. Parosa, kumbachero. Yun daw pong presyo ng bigas sa Pasig Mega ay nagmahal. Ay buti pa tong bigas nagmahal. Oo. Nagmamahal na. Oo. Tumaas Oo. ng 10 piso. Dahil ba yan sa February? Aba, Sumasabay ang pagmahal? pagmahal. Alamin natin ang balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Kami na dyan! Ginagawan nyo naman ako ng intro. Ganun ba? Ang bihira. Yun dapat ang intro ko eh. Hindi yung kagaya ni na Ate Tina at Mother Malu ang nagmamahal ngayong February. Dahil alam nyo, kahit yung kuha mismo ng mga retailers ay tumaas ng gusto dahilan para maapektuhan yung kanilang kita dito sa Pasig Mega Market. Isa lamang sa mga malalaking pamilihan sa buong Metro Manila. Naramdam yung sinasabi ng grupong Bantay Bigas na pagsipa ng presyo ng kanilang mga produkto. Mula kasi noong Disyembre, 10 piso na, Jerep Anthony, ang iminahal ng bigas na ibinebenta rito sa malaking pamilihan. Angal ng may-ari, isa sa mga pwesto rito, si Mang Jojo, nakausap natin, wala na raw silang mahanap na nagigiling ng lokal na bigas. Bigla kasing dumami ang imported rice itong Enero na mas mura umano kaysa lokal. Sabi naman ni Ma'am Pauline, isa ring negosyante rito, aabot sa 15 pesos ang isinalo ng kanilang benta at nahihirapan silang mag-stock sa ngayon ng mga lokal dahil puro imported lamang ang available na kanilang nakukuha. Pakinggan natin sila. Yan. Mas mababa yung imported rice na pinipilahan doon kaysa dun sa local rice. Kaya di sila naglalabas ng local. Inaantay nila maubos yung imported, sa nila ilalabas yung ano. Magkano yung tinalon ma'am ng ano niya mula December? Malaki. 10 or 50. Mga ganun. Malaki yung tinaas ng local. Kasi hindi ko matanda. Parang meron pa yata akong 38 nun eh. Ng December eh. Yan ang binabanggit ni Ma'am Pauline, meron silang 38 pesos, 40 pesos pa nga, no, well-milled rice na noong December. Ngayon, for context lang, 50 pesos na. 51 pesos yung pinakamahal na well-milled rice mula sa Isabela dito sa Pasig Mega Market. May napagkukunan naman daw sila mula sa Nueva Ecija at Pangasinan, pero yung mas malapit sa Metro Manila na Bulacan, halos wala na silang makuha ng mga lokal na bigas. Puro imported na rin yung bumabagsak. Sa ngayon, 51 pesos yung pinakamahal na well-milled rice, kaiba doon sa ipinamamalitan ng Department of Agriculture na meron pang abot ng 40 plus pesos per kilo sa mga palengke dito sa Metro Manila. Yung local na bigas ang tumaas ang presyo, no? Yung imported, magkano daw yung imported per kilo? Mas mura ng kaunti yung kuha ng mga retailers sa imported, pero kapag na-transfer dito sa kagaya dito retailer, aabot pa rin na Anthony ng 51 pesos yung mga imported na bigas. Kaya yung mga retailer, puro imported na rin yung kanilang well-milled rice na nasa harap dahil wala na rin naman talaga silang supply in the first place na mapagkunan nung mga lokal na bigas na sana'y mas naibebenta ng mas mura. Ang problema, wala silang mahanap na source ng lokal na bigas. At ang sinasabi ng grupong Bantay Bigas, hindi naman talaga nagkulang yung lokal na bigas sapagkat umani tayo noong huling bahagi ng 2025. Ang tanong, nasaan ngayon itinatago yung mga lokal na bigas dito sa mga storage facilities bago ibagsak dito sa Metro Manila? Okay. Thank you. Thank you, Edniel. Wala rito sa lungsod ng Pasig, ako si Edniel Parosa, RH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naghatid ang kamuwaan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Tabern. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga nag-aantabay kung saan naggagalat mamimigay ng pera ang ating Malacash agent na si Sherwin Alfaro. Yuel, saan? Saan ngayon?
Si Yuel ay si Sherwin ay nandyan sa Barangay West Rembo, Makati. ayan, hindi, tagig na yan ngayon. Tagig. Tagig na yan ngayon. Papaalala mo pa yung masakit na kasaysayan. Nalimutan na nga eh. Para kang binuhusan mo pa ng suka yung pagaling ng sugat eh. Kaya nga eh. Sa mga taga-barangay West Rembo, ayan. Andyan ang ating malakas agent, mamimigay ng pera. Grabe pala yung tulong kay Nanay Daisy Artista, no? Oh, grabe. Ito nga, may mga... Nakakatuwa naman yung ating mga kababayan. Talagang pagka may mga nakikitang ganong kwento o naririnig o napapanood, ang ating mga kababayan, kusa. Talaga eh. Kusa, kahit na nga kaunti na lang yung kanila, ibibigay pa para lang makatulong Hindi sa naman kapwa. tayo nanawagan eh. Hindi naman tayo nanawagan na pabigyan nyo ng tulong. Hindi eh. At nagbigay tayo ng tulong, tas marami ang gustong sumunod. Kasi nga nakita yung pagsusumikap ni Nanay Daisy. Talagang sa nangyari sa kanilang buhay, hindi naman sila basta umaasa lang at nangihingi lang o kaya naninisi ng kanilang sitwasyon, kundi yung pagsusumikap na mabuhay. Ayan, ang ating word of the day for today ay Spill the beans. Aba, pork and beans ba yan? Yung pork and beans ngayon, parang wala ka na makita ang pork, ano? Dati naman na talaga. Nagreklamo. Naalala to minsan na talaga, may isa, makikita ka. Taba pa. Taba, pampalasa. Pampalasa. Ang ating word of the day ay spill the beans. Yan. Ano daw ibig sabihin nun? Magbunyag ng lihim. Ayun, Kaya para kayo, yan ay para manalo kayo ng mga, itong sabi ni Sherwin ay medium component. Oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Sampuehon, 6:38 ng umaga. Balitang makatotohanan. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Hindi na mababago ang nilalaman ng draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan ng plunder and malversation ang ilang kasalukuyang senador kasama si dating Senador Bong Revilla. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, maaaring magbago ang bersyon ngunit hindi ang nilalaman nito habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa mga maanumalyang flood control projects. Hindi pa matapos? Kinumpirma rin ni Lacson ang draft report na nagre-rekomendang kasuhan sina Senators Joel Villanueva, Senator Chis Escudero at Jinggoy Estrada, kasama sina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Samantala, wala pang nakikitang batayan ang komite para panagutin ang Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa irregularidad sa flood control dahil hindi naman siyang naghanda ng General Appropriations sa bill at bahagi ng tungkulin nito na aprubahan ito pag naisumite na sa Malacanang. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2.
Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Ang pangbungad natin may kinalaman dyan sa mga pangyayari sa Senado. Pero ngayon, ang mata, ang lahat ay nakatingin sa kamera. Oo nga. Ito po ay may kinalaman sa panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Simulan na natin kaagad ang talakayan. Makakasama natin via Zoom ang chairperson ng House Committee on Justice, si Congresswoman Jervil Luistro, ang pambato ng Batangas. Ayan talaga naman. Masayang-masayang mga taga Batangas tuwing mapapanood at maririnig nila ang kahit na second district lang, kumbachero, Kasi parang nire-represent niya yung buong Batangas. buong Batangas. Kasi pagka maganda performance siya, sasabihin ng mga Batanggenyo, Hoy, kabayan namin yan. ano ga, amin yan. Ano ga? Hindi na kailangan maglabas ng balisong. Hindi na, kape na lang. Kape na lang tayo. Si Congresswoman Jervil Luistro. Congresswoman, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Sherry and Donying. Thank you for having me here again. Apo. Marami hong nakakapansin tuwing ma-interview kayo, yung backdrop nyo na yung kortina. Ano ho? Bato ba? Parang mukhang favorite niya yung kortina na yan. Ito yung part ng bahay namin na medyo tahimik, no? Walang masyadong dumadaan. Kaya most of the time, either nandito ako o nasa sasakyan. Yun yung background ng interview ko. Yung pa pala isa. Sabi ko, hawak-hawak niyo yung cellphone niyo nun, ano? Kapag kayo ay naka-zoom na nakasasakyan. O, hindi naman. May holder naman. Mahirap yun. Anyway po, Congresswoman, malaki ang sabihin nating pressure din sa parte ng House. Dahil may nauna na kayo na desisyonan, yung impeachment laban sa Pangulo, while those were sufficient in form pero insufficient in substance. Dadaan pa sa plenary. Pero ano po ba tsansa na yun ay mare-reverse pa? Well, Katunying, ayoko namang i-preempt, no, kung anong mangyayari sa plenary. But of course, nakita natin yung boto sa Justice Committee. It's almost super majority. Yung bumoto to declare the 2 impeachment complaints insufficient in substance, no? So at least we can use this as a parameter kung anong pwedeng mangyari sa plenary. But nonetheless, I do not want to preempt, no? We cannot really tell about the possible individual judgments of the non-members. Yung members kasi ng Justice Committee were only 39. The ex officio is 15. And I think we are more than 315 for the total members of the House. It's hard to tell really kung anong magiging judgment ng mga non-members ng Justice Committee and as far as our committee report is concerned. Kailan po ito, ma'am, isasalang sa plenary? I'm not sure, but today at 10 o'clock we'll be having the continuation ng hearing ng Justice Committee. Isusulat na namin yung committee report and we will be preparing also our resolution. And we will be voting on the committee report and on the resolution doon sa Justice Committee. No? After nun, we'll be transmitting it to the plenary. I don't know when the same will be included in the
order of business. Pwedeng today, pwedeng tomorrow, pwedeng on Wednesday. It will be the Oo. judgment of the Committee on Rules. Hindi pa pala kayo tapos, hindi pa pala talagang naipapasa sa plenary, pero nag-aabot no? President, tapos eto na, andyan na yung sumusunod na yung sa kay Vice President Sara, at mukhang first time yata ito. Tama ba, Congresswoman, na first time na nagkakasabay na ang presidente at vice presidente ng Pilipinas parehong pinapa-impeach? Tama ho ba? First time ho ba ito? I believe so, Jerry. No, sabi ko nga, unprecedented to. Historical. Sapagkat for the very first time, no, sabay na mayroong impeachment process laban sa Pangulo ng ating bansa, and at the same time, laban sa pangalawang Pangulo ng ating bansa. Ngayon pa lang, bagamat hindi pa umaabot at hindi pa ninyo nadi-deliberate sa Justice Committee, nagsalita na kaagad si VP Sara na walang basihan at walang kalakip na ebidensya yung reklamo sa kanya. Ito ho ba'y talagang sa rules na pinaiiral nyo ngayon, kailangan ho ba talaga nakalakip na talaga lahat ng mga ebidensyang dun sa information o sa impeachment complaint? You will remember yung decision ng Supreme Court. Yan yung isa sa mga pronouncements na dapat ang evidence naka-attach na sa impeachment complaint, no? So as far as I am concerned, as Justice Chairperson, I am inclined to believe na dapat i-observe na namin yan because those decisions are very specific when it comes to impeachment process. Requirement na. Requirement na yan yung kaibahan nung dati. Oo. Pero hindi ho ba kailangan gumawa ng bukod o mas malinaw na rules on impeachment ang House adopting the Supreme Court resolution para mas malinaw, Congresswoman? Tama ka doon ka, Jerry, no? Para sa mas malinaw na direksyon ng House of Representatives, dapat pag-aralan at tingnan yung pangangailangan upang i-update ang rules on impeachment ng House of Representatives. But however, until now, wala pang official position ang Committee on Rules. Although I understand pinag-uusapan nila ito. And the proper committee to address that, pagdating sa rules, is not the Justice Committee, but the Committee on Rules, no? Kaya ang sabi ko, ako as Justice Chair, I am really inclined to observe already yung lahat ng naging pronouncement ng Supreme Court because I want to exercise the necessary caution after what happened to our first impeachment complaint, no? Again, this is our duty to the Filipino people. And considering na may resolution ng Supreme Court, meron pang naonang decision, we cannot claim na hindi namin to alam. And we have to acknowledge that the final arbiter, pagdating sa implementation at interpretation of the laws, whenever there are controversies, no? Supreme Court, the final arbiter is the Honorable Supreme Court, regardless of the opinions of all the legal luminaries. Oo nga Ang tatayo pa rin as part of the Philippine law and jurisprudence will always be the decision of the Supreme Court. Totoo po yan. Medyo peculiar lang yung sitwasyon pala ng Committee on Rules, ano? Sapagkat ang chairman ng Committee on Rules ng House anak ng Pangulo. Yung majority leader who had pronounced earlier na hindi siya makikisali dito po sa impeachment na ito. Yung po bang hindi niya pagsali sa impeachment, was he only referring to the impeachment complaint against his father o pati dito kay VP Sara? So far, yung pagka-recuse niya to participate in all deliberation of the rules and even in the deliberation of the Justice Committee pertains to the impeachment against the president, no? That's what I remember, no? We do not want to preempt what will be the decision of our majority leader pagdating naman sa impeachment against the vice president.
Ano po yung status ba ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Na-refer na po ba ito sa committee ninyo? Not yet, Katonying, no? Based on report, nakita ko lang over the weekend or last Friday. Transmitted already by the Office of the Secretary General yung 2 impeachment complaint against the Vice President to the Office of the Speaker. After that, wala pa akong ibang nakita. I will check when I go back to the House of Representatives today. So hindi ninyo alam kung totoo itong sinasabi ni VP Sara na yung mga information o yung complaint sa kanya ay hindi kasama, walang kalakip na ebidensya. I have not seen, Jerry, the only occasion na makikita namin ito ay kapag na-refer na sa Justice Committee, no? So let us remind the Filipino people from Speaker, we have 10 days going to the plenary, and then from plenary, that's session days. From plenary, we have 3 days going to the Justice Committee. And rest assured, sa atin pong beloved countrymen, kung paano po natin mabilis na dininig, pinag-aralan, nirepaso ang impeachment complaint laban sa Pangulo, we will be observing the same parameter, the same deliberation pagdating po sa impeachment complaints laban sa ating pangalawang Pangulo. So hindi niyo pa pwedeng sabihin if we are referring to the same complaint na i-file a year ago, tapos yung i-file ngayon mukhang wala rin naman halos pagkakaiba, pwede niyo ba sabihin na yung impeachment complaint versus VP Sara is sufficient in form and in substance? It's hard to say, Katonying, until we have seen the physical copy of the impeachment complaint with its attachments, of course. So, ang kumpatsero, bago lang malimutan, ito kung lang hypothetical, assuming na sufficient in form and in substance, kailangan ba o ipapatawag niyo ba si VP Sara sa Committee on Justice to defend herself? All right, Katonying, for clarity, no? Assuming hypothetically sufficient in form and substance, that is step 1 and step 2. Our step 3, we will be issuing a notice to the impeachable official to file an answer. That is within the period of 10 days, no? 10 calendar days. From the answer, pwede pang mag-file si complainant ng reply within a period of 3 days. And then from reply, pwede pa rin mag-file si respondent ng rejoinder, likewise within the period of 3 days. We call that responsive pleadings. Kaya responsive, nagsasagutan sila, di ba? Complaint, answer, reply, rejoinder. And then, along with that, they can also start submitting all their evidence, no? Submission pa lang yon, wala pa tayo sa reception. Kasi pag sinabi natin reception, you have to present and to offer na, no? It's not yet reception. Submission pa lang. And then of course, meron diyang mga affidavit and counter affidavit. They need to be sworn dito sa Justice Committee, before the Justice Committee. In other words, Jerry Katonying, lahat papel ang aandar sa step 3, no? And then after we complete all these responsive pleadings and evidence, we will determine whether or not there's sufficient basis for impeachment, no? If the answer is yes, we go to step 4. Step 4 is we start inviting the parties, the complainant, the witnesses, including the respondent who is the impeachable official, no? Tinanong na ako noon about the president. Paano kung hindi dumating? This is actually the prerogative of the impeachable official, whether to come or not to come. Kasi yung kanyang presence during the hearing proper, that is part of due process, no? If she doesn't come, the only interpretation is she is waiving her right to be present during the hearing, no? After that, step 4, pag tapos na lahat ng hearing, we go to step 5. That is the last step. We determine whether or not
there is probable cause that support the impeachment complaint, no? That should be a decision of majority of all the members of the Justice Committee. Unlike the decisions from step 1 to 4, simple majority lang. Majority of present, so long as there is a quorum. Pagdating dito sa step 5, iba to. Majority of all members. All no? members. So, pero, Yeah, so if we are 39, Plus ex it officio. should be 20. Plus ex officio, depende kung ilan ang dadating. Sabihin na natin dadating lahat yung 15. 39 plus 15, divide by 2 plus 1. So 28, kailangan 28 votes. 28 votes. Or something like that. Okay? So whatever decision the Justice Committee will be coming up, itra-transmit natin yon by way of committee report to the plenary. And then that committee report is again subject to the decision of all the members of the House, at least one-third of all the members of the House. Kapag ang laman ng committee report ay walang probable cause, meaning dismissal, inapprove ng at least one-third of all the members of the House, then that is final dismissal of the impeachment complaint. Paano kung mabaligtad? Kung i-reverse sa plenary. Correct. Ang laman ng committee report, walang probable cause. Pero biglang ang naging motion sa plenary to disapprove the committee report. Pwede yun. At yung disapproval na yon, binotohan ng at least one-third of all the members of the House. That is tantamount to reversal. Reversal. No? And Ibig then, sabihin, ang naging decision ng plenary is with probable cause. Meaning, yung impeachable official is deemed impeached. If there is a reversal. And in that case, in that case, ibabalik ulit sa amin for us to prepare the necessary articles of impeachment. No? Tapos, babalik ulit sa plenary for approval. And once approved, that will warrant transmittal na to the Senate. Yan ho yung kumpletong proseso ng impeachment, yung dumadaan talaga sa Justice Committee, step by step. Pero meron silang sinasabing fast track, Congresswoman merong parang express lane yata. Yun ho ba under the new rules, based on the Supreme Court decision na lang. Under the Supreme Court decision, nare-recognize ba yung fast track option na yon? Well, under the Supreme Court decision, the express lane na mode is still recognized, no? Hindi naman siya ipinagbawal ng Supreme Court. Even under the original decision of July 25, 2025, or under the resolution of January 28, 2026, hindi ipinagbawal. As a matter of fact, binigyan pa tayo ng dalawang options. However, may mga requirements, no? And those requirements do not exist in our prior practice. Ano yung requirements, no? Ang requirements, number 1, dapat naka-attach yung evidence. Ayan. The evidence should be sufficient to support the impeachment complaint. Number 2, during the approval in the plenary, dapat yung physical copy of both the impeachment complaint and the evidence should be given to the individual members of the House of Representatives, no? Meron ding binanggit sa decision that the members of the House should be given ample time to evaluate a study for them to be able to come up with their judgment, no? And number 4, may binanggit din that notice should be given to the respondent. And she should be given time to file her answer, no? Itong 4 na ito, at least, do not appear in our prior rules. Lumabas lang ito dun sa decision of July 25, 2025. Again, ang tenor ng Supreme Court as part of due process. Although if you will be asking, nandun ba yan sa Constitution? Nandun ba yan sa rules? Wala. They do not exist, no? But by interpretation of the Supreme Court of the Due Process Clause,
this should be observed as well, no? So ano naman yung two options? Sabi ni Supreme Court, ng Honorable Supreme Court, pwedeng diretso pa rin sa Senate upon at least 1/3 vote. However, i-observe yung lahat ng due process requirements na yon. May evidence, nabigyan ng ample time to study, binigyan ng notice ng respondent, pinasagot. Pag na-comply mo yon, pwedeng diretso ka na sa Senate. No? So wala na, hindi na po pala pwedeng mangyari yung katulad nung ginawa ng noon ay Speaker Manny Villar na habang pagkatapos ng prayer ay pumukpok na at sinabi na meron ng impeachment articles laban kay dating Presidente Joseph Estrada. Hindi na pwede yun. That cannot happen anymore because of the decision of the Supreme Court, no? Kasi doon sa decision ng Supreme Court, again, this is July 25, 2025, nagkaroon na ng requirements. Even the second mode, yung sinasabi natin na express lane supported by at least 1/3 of all the members of the House. As a matter of fact, the way I see it, lahat ng natapos na impeachment at nakarating sa Senate in the past is via 1/3 mode. Yes, no? That's And right. during that time, wala pa itong requirements ng evidence, wala pa itong notice and answer ng respondent. Oo, it happened only during the impeachment complaint against the Vice President. Nabago talaga, halos talaga parang overhaul ng rules so ito. yung palang express lane matraffic, matraffic pa din. Hindi na siya express lane. Hindi na express Teka ho muna, ma'am, Congresswoman, malinaw na ba yung calendar dates, yung session days? Calendar days o ano na ba? Nagkasundo na ba ang House? Jerry. Opo. Yeah. Bago ko puntahan yung calendar days, tapusin natin yung tungkol sa 1/3, ha? Sige. Dalawa yung options natin about filing via 1/3. Pwedeng upon compliance, diretsong Senate. Pwede rin, sabi ng Supreme Court, they are suggestive. Idaan nyo sa Justice Committee to make sure na ma-comply yung requirement ng evidence, requirement ng handing of physical copy, and in recognition of the prerogative of the Justice Committee, should there be need to consolidate 2 or more impeachment complaints, no? So I just want to make clear, hindi po ipinagbawal ng Supreme Court. Hindi bawal. Bagaman nagdagdag ng requirements, and as a matter of fact, dalawang options na iniiwan sa atin. Pwedeng diretsyon Senate, pwedeng dumaan ng Justice Committee. Although, I wish to share my opinion on this, no? I think mas feasible yung dumaan sa Justice Committee. Why? Kung hindi mo siya idadaan sa Justice Committee, who will issue the notice? That's right. Who will receive the answer? Who will take care of the assessment of the evidence, whether it is sufficient? And who will ensure that the physical copies were distributed to the individual members? I don't know. If not the Justice Committee, kung hindi mo idadaan sa Justice Committee, is the Committee on Rules allowed to do that? If not the Committee on Rules, can the plenary in its entirety do these formalities? Parang ang hirap, di ba? Mahirap po. Saka po, maganda rin yun para you also adhere to the new rules ng DOJ, parang DOJ na there should be a reasonable certainty of conviction. Hindi lang probable cause. Para dadaan na talaga. Parang piskalya na talaga yung Justice Committee. Hindi, alam niyo, para tayo nakalibre ng lecture dito, ha. Nakalibre tayo ng lecture sa about impeachment, ha. Huwag niyo kami sisingilin. Katunying, magandang idagdag yan, ano? Tama na i-compare yung ating proseso sa House sa proceedings before the Department of Justice, no? That is perfect analogy. Ang nangyayari po sa House of Representatives, to be specific, sa Justice Committee, is merely a preliminary investigation. That is by analogy, no? Yung trial, dun po yun mangyayari sa Senado, no? Pero for clarity din,
sa Justice Committee po sa House, hanggang probable cause lang tayo. Bagaman sa DOJ, tama si Katunying, tama si Jerry, tinaas na nila. Reasonable certainty of conviction equivalent to prima facie evidence. Okay. So, linawin lang natin, Congresswoman Luistro, dahil hindi pa ninyo natanggap yung complaint, hindi pa na-refer sa Justice Committee, kung meron pang gustong mag-file, pwede pa against VP Sara. That's correct. That's correct. Kasi it is incumbent upon you to consolidate, no? That's correct. Let us go back to the Francisco ruling, no? Hindi naman po na bago ang Francisco ruling. What completes the initiation process is the referral to the Justice Committee, no? Okay. Except, of course, kung magbabaya 1/3 mode and they will be able to comply the requirements at matratransmit in due time to the Senate. In that case, magkakaroon din ng initiation which will bar the filing of subsequent impeachment complaints. No? Importante rin yung session days, Congresswoman. Nasa rules. Hindi calendar days, saka session days. Importante rin yun. Baka James Deakin kayo. Baka ma-technical. Go ahead po. We really need to be very cautious about the number of days we are taking our deliberation. No? Kasi nga, nagkaroon ng pagbabago ang definition ng session days. This one, doon naman ito natin nakita sa resolution last January 28 of 2026, no? Ang sabi ng ating Supreme Court about session days, it pertains to calendar days. So long as the House of Representatives holds session, no? So ang aming session is Monday to Wednesday per week, no? Kapag hindi kami naka-recess. So, ang bibilangin mo, Monday, Tuesday, Wednesday. That's equivalent definition. Although in the past, and since time immemorial, ang sabi ng mga senior ko, sa pool ay ang definition ng kanilang session day for purposes of legislation is not necessarily one day. Because the first day could be just a suspension, and the second day can be a continuation. The third day can be a continuation as well. So from Monday to Wednesday, it is possible that this is one session day only. Yun na nga. Yan yung dati. No? Yeah. Opo. So I discussed this with SDML Lawrence Defensor. What are we gonna do? Ayan. Kasi sa Justice May pusa sa likod niyo. Sabi siguro, magpakain na kayo. Gugutom na ho yata. That's my daughter's pet and her name is Berry. Berry, do not disturb your Lola. Kala ko alaga ni Congressman Barsaga. medyo showbiz yang si Berry Kung saan may tao, doon siya pumupunta. May extra. Go ahead po, ma'am. Okay, so ang sabi ko kay SDML Lawrence Defensor, no, I need to be very clear about this session days even prior to the position of the Justice Committee. Why? Kasi ito yung time nung kay President pa, ha? Sabi ko, kasi we're bound to finish within 60 session days, no? So kung makakatapos itong impeachment process ni Presidente until step 5, which is the determination of probable cause, we need to be able to submit to the plenary within a period of 60 session days. Ibig sabihin ko, affected din kami nung definition ng session days, no? So, sa aming palitan ng paliwanag, I ended up saying, at least for purposes of impeachment, let me express that I am inclined to observe na the new definition of session day. Kasi ayoko din na maging accountable, na ma-question ako by way of petition to the Supreme Court because I will be going beyond the 60 session days, no? If ever. That is why we are very conscious right now in the Justice Committee. At saka, that's the reason also kung bakit
paglapag sa amin ng impeachment complaint, gusto namin umpisahan na kaagad. Because we are conscious about the 60 session days that we need to finish in the Justice Committee. Ang dami nating natutunan. Opo, Congresswoman, salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you po sa inyong Sa oras. uulitin po. Thank you. Apo. Thank you. Magandang Good umaga po. morning, Ka Tonying, Ka morning po. Jerry, at sa Good morning lahat po. po ng mga taga Batangas. Ano gang almusal nyo? Basta may kape. Naririnig ko kayo kanina eh. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Congresswoman Jervil Luistro, Chairperson, House Committee on Justice. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. DZRH number 1. Alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Blue Ribbon Committee ikinakasang panibagong investigasyon sa posibleng pananagutan ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. World War sa pagitan ni na Senators Ping Lacson at Rodante Marcoleta muling nabuhay sa issue ng West Philippine Sea. Dating Congressman Zaldico, prioridad ang pagtestigo laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Cebu Governor Pam Baricuatro may death threat, pinatutumba sa halagang 2.5 million pesos. Mahigpit na seguridad ipinatupad ng PNP. Baril na nakumpiska sa gunman ng pulis sa septic tank, tumugma sa ginamit na baril sa pagpatay. At 7 kandidato naghain ng COC para sa Antipolo 2nd District Special Election sa March 14. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Sa detalye ng mga balita, tumugma ang baril na na-recover sa prime suspect na si Julian Salamat sa ginamit sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway. Kinumpirma ito ni Bulacan Police Director Colonel Angel Garciliano matapos lumabas ang report na sa isinagawang cross-matching ng Bulacan Provincial Crime Laboratory Office. Naaresto si Salamat sa follow-up operations ng Bulacan at Davao Police sa isang transportation hub sa barangay Magugpo West noong Pebrero 4. Si Salamat ang itinuturing na prime suspect sa pagpaslang kay Kasaway na natagpuan ng bangkay sa loob ng septic tank sa Felicima Village sa Malolos, Bulacan. Dinipensahan ng kapatid ng pinaslang na Lady Cap ang mister nito na si Senior Master Sergeant John Mollanido kaugnay ng agarang pagpapakremate nito sa labi ng kanyang mag-ina. Sa Facebook post, sinabi ni Daisy Gabres, kapatid ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollanido, na mas nais ng pamilya na mapanagot ang tunay na mga salarin kaysa sisihin ang asawa ng pulis. Paliwanag niya, nagpasya silang ipakremate ang labi dahil sa nasa advanced stage of decomposition na ito at hindi na maaaring makita. Nilinaw din niya na pamilya ang nagdesisyon na isama ang mga damit sa cremation at hindi nila alam na may mga ebidensya mula sa crime scene na naisama. Aminado rin siya na wala sila sa tamang pag-iisip ng mga panahong yon kaya ginawa lang nila ang sa tingin nila ay nararapat. Nanawagan si Gabres sa publiko na wag husgahan ang asawa ni Dayan batay lamang sa kanyang kilos dahil labis umano itong nasaktan at kailangan siya ng dalawa pa nilang mga anak. Iniimbestigahan na ng PNP ang report na may banta sa buhay ni Cebu Governor Pam Baricuatro. Iniutos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates sa regional units na higpitan ng seguridad sa paligid ng gobernador. Ayon kay Baricuatro,
may 2.5 million pesos na plano para sa planong pagpatay sa kanya at nakasaad sa intelligence report na isang killer mula Mindanao ang binayaran. Sinabi ni Nartates na na-mobilize na ang regional personnel para palakasin ang seguridad at tukuyin ang mga nasa likod ng banta, kabilang ang deployment ng karagdagang tactical security personnel. Itong kandidato ang nag-ain ng Certificate of Candidacy para sa March 14 special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, natapos ang filing ng COC noong Sabado para sa posisyon na nabakante matapos na pumanaw si Congressman Romeo Acop noong Disyembre. Kabilang sa mga nag-ain ng COC ay sina Dandin Infante, Reden Liaga, Lorenzo Juan Sumulong III, Maria Trinidad Cafirma, Philip Conrad Acop, Nathaniel Lobigas at Irvin Paulo Tapales. Muling bubusisiin ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw ang posibleng pananagutan ni Pangulong Bongbong Marcos sa maanumalyang flood control projects. Ito'y sa harap ng paghahanda ng komite sa mga gagawing pag-amyenda sa kanilang committee report para makakuha ng sapat na lagda para sa plenary deliberation. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, magpupulong ang majority block ngayon para talakayin kung paano aaksyonan ang potensyal na pagkakasangkot ng Pangulo sa anomalya. Bagaman una nang sinabi ni Lacson na wala pa namang direktang ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo sa bribery o negligence dahil inaprobahan lang nito ang General Appropriations Act. Iginit nito ng Lacson na gumugulong pa rin ang kanilang investigasyon. Matatandang kabilang sa grounds ng impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo ay umano'y may kinalaman sa budget insertions at flood control scandal. Alas 7:30 na ng umaga, walang balak ang puganteng si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na tumestigo laban kay Pangulong Marcos na una na niyang idinawit sa flood control mess. Ayon sa abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, bagamat kinaladkad ni Ko ang pangalan ng Pangulo sa flood control scandal ay hindi nito top priority na tumistigo laban kay PBBM. Gate ni Rondain, hindi naman ito ang pangunahing dahilan ni Ko kung bakit siya gumawa ng video na nag-aakusa sa Pangulo bilang nasa likod ng malawakan na katiwalaan sa pamahalaan. Gayunman maaari niyang i-authenticate ang mga naging pahayag ng dating mambabatas laban kay PBBM para magamit ito sa impeachment case ng Pangulo. Sunog! May follow-up tayo sa sunog na nangyari dyan sa San Andres, Maynila. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony Jerry, naapula na ng Bureau of Protection ng sunog na sumiklab kaninang umaga sa San Andres sa Bukid, Maynila. Bandang alas 5:25 ng umaga nang nagsimula ang sunog sa isang residential area. Ayon sa BFP, mabilis na responde ang mga bumbero kaya agad sila hindi nga na-control at naapula ang apoy na umabot lamang sa unang alarma. Sa naging payag ni Barangay 774 Chairman Jovan Alonso, isang bahay na gawa sa light materials na pag-aari ng pamilya Cunanan ng tinupok ng apoy. Posible umanong nagmula sa sinding kandila ang naturang sunog. Wala naman naiulat na nasugatan o nasaktan sa naturang insidente. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Oy, kumbachero, pagbilis ang usapan, parang walang katapusan yan. Ang hirap, iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin na, kumbachero, sayang ang oras, sayang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth at Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Kainam naman pala, no? Isang lakad, bayad na lahat? Abay, tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paiikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, no? Aba, 28 years na nating kaagapay ng Pilipino sa bayarin ito. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
Pangunahing balita. Ang oras. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito mo! Papasok lang. Susunod ka agad. Binabago. Sino itong actress? Actress, singer na hindi masabing ganun? Hindi niya masabing masaya siya sa pag-aasawa. Dahil ito raw kanyang mister ay super seloso. Ganun. At maraming ipinagbabawal sa kanya. Bagong kasalan ba yan? Mga ilang taon na rin. Ano? Sino yan? Tabayanan po yan sa pagbabalik ng Mga balita. mga balita. Puntahan muna natin ang Barangay West Rembo dahil may nanalo na. Aba! RS6 Sherwin Alvaro. Go, go, go! Katunying ka, Jerry. Eto na nga, meron tayong winner sa ating Malacash promo sa Barangay West Rembo dito sa Makati City at nahuli natin ang malakasan, nakatutik palagi sa DZRH, nanonood palagi sa YouTube. Itong si tatay, pangalan mo? Loreto Bernabe. Si tatay Clarito? Loreto. Loreto. Si tatay Loreto, sino pa po rito mga-announcer tuwing umaga? Si Katunying Taberna at saka si Sir Jerry. Katunying Taberna at Jerry Barreto. Meron kang 1,000 pesos. Yeah! Salamat! Thank you! Ang daming prutas sa likod nyo, Sherwin. Ano ba yan? Loreto. Yan yung mga pananda ni Mang Loreto. Pangapaninda. Uy. Kyat-kyat. Mga kyat-kyat, mansanas. Dahil malapit ang mangga. Chinese New Year eh. Oo nga pala. Ang daming saging na nakabitin. Ano? May pataniman ka ba ng mansanas sa Kaloreto? Ay, wala naman, Sir Anthony. Ayos. Si Sherwin, bentahan mo ng papaya. Kailangan niya yan. Pampaluwag. Pampano? Constipated yan. Pampaluwag ng tiyan. Maraming salamat, Kuyang. Kuya Thank Loreto, you. thank you. Thank you sa laging salamat din pagsubaybay. Pero bago tayo magpasalamat, ito muna, ano ang ating word of the day? Spill the beans. Spill the beans! Spill the beans! Yay! Dahil kalakaw ang ating medium component, hatid ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga Suki Appliance Store nationwide. At dahil nga malapit na ang Chinese New Year, eto meron kang Chinese Medianoche Basket. Chinese New Year Medianoche Basket, hatid ng ACS at ng DZRH. At syempre, ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Private Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain-away formula. 2 kilo yan, kaya naman kahit gano'ng karaming labaan, ubus yan. Ano masasabi ko, Loreto? Maraming salamat po sa DZRH at saka kay Katunying, kay Sir Jerry Dito ko Baha. tumingin, saan kayo nakatingin dun sa... Ito po ang camera, ayaw mo. Yay! Thank Maraming you. salamat sa DZRH, kay Sir Jerry Baha at saka kay Pus Katunying Taberna. Thank you. Maraming salamat at syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos lang tumatok sa DZRH. Baka kayo nasa sunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yay! Batsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Magandang umaga at happy birthday pala, kumbachero, kay Karos Danting. Karos Danting ng Newcastle Extension. Happy birthday po sa inyo, Manang. Ito palang in-interview natin kaninang si Congresswoman Jinky Luistro ay kakakasal lang. Aba, tinan mo nga naman. Kahapon. Hindi natin nabate Congresswoman Jinky. Sila pa rin merong renewal of vows kahapon ni Mayor Noel Luistro. Congratulations, Congratulations po sa inyo. sa Kuya Jomel Gonzaga. Magandang morning. At kay Engineer John Paulo Tan. Magandang morning. Ang nag-celebrate naman ng 42nd wedding anniversary ay sina Henry and Christy Domino
Ayan, dyan sa K1, greetings from K1 Zumba Ladies. Aba, Ayan, mga kapitbahay dyan sa Philinvest 2, Kumbansero. Mga Zumba Bells ba yan? Zumba Ladies. Iba yung Zumba Bells. Iba pa pala Ibang yun. grupo yun. Oo, Hindi oo. makakaawa. Hindi naman magkakaawa yan, ha? Zumba Ladies itong mga ito. Si Henry at Christy Domino. Halatang may earringan. Nagpaliwanag. You know. 42nd wedding anniversary at happy 60th birthday kay Sylvia Reyes naman. Ito sa Zumba Bells naman Zumba ito. Bells, sa kabilang grupo. Pagandaan ng nagiling yan. Pagandaan, At magandang morning din kay Tatay Bonnie Aporo. Oy, birthday nga pala ngayon ni Kuyang Edward Hoson. Kuya Edward! Boss Edward. Happy birthday po sa inyo. Happy Binabati ka ng birthday. inyong ex-girlfriend, si Ate Ivy. Laban tayo dyan. So, meron, siyempre. Golden Boy ka na rin pala. Aba, tingnan mo nga naman. Hindi halata, ha? Hindi halata. Nga pala, kumbansero, inanunsyo ng PAGCOR yung sila'y tumatanggap na ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Bago yan. At ang tema po ngayon ay Kids at Play. Ayun. Nalayong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutuhan sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimpalak sa lahat ng Pinoy photographers, amateur at professional na may edad 16 pataas. At kay PAGCOR Chairman Altenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang mga tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. May tatlong kategorya dito, yung conventional, mobile at drone. Kabilang sa conventional category ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras, kabilang ang single lens, reflex, mirrorless, compact, point and shoot, bridge tsaka rugged models. Kasama po naman sa mobile category ang mga larawang kuha gamit ang smartphones, tablets, action cameras, 360 cameras at iba pang kahalintulad na devices, habang tampok sa drone category ang mga aerial photos na kinunan gamit ang drone-mounted cameras. Ang laki ng price dyan, kumbansero. Tig Magkano? 100,000 pesos. At may tropeo para sa conventional, sa mananalo naman sa mobile at drone categories ay tatanggap ng 50,000 pesos. Ayan. Hanggang September 23 lang to, ha. September 23 ang kuha, 2025 at June 30. So medyo mahaba-haba. Mula September 23, 2025 dapat ang picture at June 30, 2026. Ang mga entry ay dapat isumite sa official na PAGCOR Photography Contest 2026 website. Puntahan lang po ninyo ang PAGCOR website. Yun. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na. Yan. Sino ba ito? Talaga namang natigalgal si Yuel. Hindi makapaniwala. Ay, Kuya Boy Fabian, Tilani. Dahil nakikita raw niya at napapanood Sweet. at nakikita sa mga pictures, sweet na sweet. Sweet. Talaga yung, sa bagay, maraming ganyan, makikita mo sa social media. Sweet na sweet. Ang dalas, nasa mga nakagulong sila sa buhanginan, sa mga beach. Meron ako nabasa, ano ba tawag doon? Impostor syndrome. May ganun din daw. Yung bang feeling mo ay ito ka, masaya ka, tapos hindi pala naman hindi. pala. Ayun nga, Papapanood sa... Ito lang, yung sinasabi natin na kinaiinggitan nga nung iba. Dahil sabi, sweet naman, sana tayo, ganun din. Ganyan. Kinabukasan, hiwalay. Ha? Pambira. Sino ba yan? Nakasulat ito naman hindi pa naghihiwalay. Pero ito raw actress, totoo ba ito? Nakasama ko lang tong dalawang to nung nakaraan ganun. Nakakita ko. Sweet na sweet. Ay, grabe. Hindi raw masabi ng misis na siya ay masaya kay mister dahil sobrang siloso. Ganun. Marami raw bawal. Sino ba yan? Mahal na mahal ka lang. Ganun talaga. Meron talagang ganun yung sa sobrang pagmamahal. Ayan. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Marley Alinio. Magandang morning! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa iyo, Katunying at Jerry. Well, ako rin mismo ay hindi makapaniwala sa nakarating sa aking balita, pero ayon sa ating source, ay masyado na raw napakahigpit nitong si aktor para sa asawa niyang singer actress. Well, nakakalungkot isipin na hindi daw makakilos ngayon ng actress kapag walang permiso itong si aktor. At ang nakakaloka pa nito,
sa bawat show o sa bawat commitment ng naturang actress ay naroon dapat si actor. Oo. Kumbaga ay package deal. Hindi siya pwedeng wala siya. Dapat nandun siya. Kaya naman, pag may gustong puntaan itong sa actress, gusto niya, pero kapag ginawa lang siya ng kanyang jowang actor, ay hindi siya tumutuloy. Akala nga ng naturang actress ay nakatakas na siya sa ganong sitwasyon. Dahil ng kanyang kabataan ay hindi rin siya naging malaya sa kanyang mga magulang. Pero this time, ay unti-unti naman siya ngayong nahihigta ng kanyang jowa. Parang nahuhulaan ko na Morley. Pinakikinggan mabuti. Hindi ko sinabi Morley kung sino eh. Kung kaya't, kung kaya't napipilitan itong si actress na sumagot-sagot paminsan-minsan, pero mabait talaga ito. Grabe naman. Sumasagot na siya? Dati sumasayaw lang. Kumakanta rin. Kumakanta rin naman. Parang ako pabulong-bulong lang ngayon. Bulong-bulong. Lakasan mo na. Sabihin mo dyan sa mga taga-airport. Ba't ba hindi ka makasigaw? Ba't kayo magulo? Kayo masyadong maselan, kamo. Naging maselan na kayo ha. Hindi ako pwedeng sumigaw dito dahil baka yung mga pasahero pagbubugbugin ako. Sa ka bang terminal? Terminal ano? Terminal 1. Terminal 1. Yan ang ating duty. Sino yan? Clue! Si actor ay, ang pangalan ni actor ay parang kabilang, kabilang doon sa mga santo. Malaki ba katawan yan? Macho ba yan? Macho? May negosyante rin ba yan? Ay, oo, may negosyo. Ano, kainan? Basta. Yung babae. Ano ba naman kayo? Aakit na lang ako sa telepono sa aeroplano. Ayaw niyo ba akong payagan? Yan ang ating... Japan, sagot sa kahirapan. Ganun. Yan ang ating... At ito pati ko muna pinakamamahal kong nanay. Mami Sherry! Yan ang ating... CRH, una sa Pilipinas. Babu! Haringat! Take it away! This time check is brought to you. Ay, maraming nakahula Yung balita ni Morley, dami rin palang nakahula, talaga palang may ganung pangyayari. Baka yung iba naman kasi, yung ibang babae na parang reklamo, yung mister ko naman, napakasiloso niyan. Yun naman. Pero nag-iinarte lang yun at pinapakilang piling maganda siya at selos na selos yung mister niya sa mga dumitikit. Yung ibang misis naman, mister ko, hindi man lang ako nagsiselos. Porque nung nabuntis ikaw, nanganak ako ng lalaki, lumaki na ilong ko Ganon din ba sa inyo? Kayo ba may ganyang karanasan? Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, Ay, buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, baka hindi nyo pa alam ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines. Ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Antindi, ano? Parang biyaheng nga Quezon City hanggang Nueva Ecija na yan. Talaga? Ito po matapos isagawa ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Batay po sa resulta ng pagsusuri ng DOE
BLE nanguna ang Tigo REVLE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REVLE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 km sa isang full tank at charge. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features kabilang ang advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540 degrees camera system. Sa halagang 1,528,000 pesos, maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV. Ito mong Cherry Tigo REVLE. Ano pa hinihintay? I-test drive na yan! Napakabilis ng oras, kumpatsero. Talaga. Mag-monitor lang tayo sa mga kaganapan sa araw na ito. At syempre, pati nangyayari sa ibang bansa. Nabalitaan nyo naman siguro yung nangyari sa umaga Iran. kay Lakay Mayor, kasama ang mga bubwit. Eto na, sumusunod sa kanya hanggang CR. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up. This time check is